Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Hallelujah. Bless your message of salvation. Anoint your message, O Lord, in the name of our dearest Jesus. Hallelujah. We cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to the whole beloved Almeda family. Hallelujah, beloved Lizzie, beloved Jeffy. Amen. Praise the Lord. To our beloved co-preachers, beloved workers in the vineyard of the Lord, our beloved brethren, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa panahon ngayon, huwag na kayong titingin sa iba pang nagaganap ngayon. Talagang pasama ng pasama. Titingin lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang tumingin sa kapwa mo, pero tingnan mo rin yung sarili mo. I-check mo, mga minamahal ko, dahil pag tumingin ka sa ating mahal na Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, tayong lahat ay mga saksi sa huling panahon na ito. Kaya yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap sa atin. Kaya mga ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 2, atin pong basahin. Sa mga Hebreo 12, talatay 2, ganito po ang pagkasulat. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakapalad po natin sa bawat tinawag sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Natagpuan natin, nasumpungan natin ang tunay na Diyos, mga minamahal ko, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, is the Alpha and the Omega, mga minamahal ko. At totoo po, ang sabi ng banal na kasulatan, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya sa kalakhang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Mga minamahal, Christ died for us. Mga minamahal ko, binaliwala niya ang lahat upang ikaw at ako ay maligtas. Dahil ang nais ng Diyos, wala mapahamak sa kanyang mga nilikha, lumapit at manumbalik upang makatiyak sa buhay na wala hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi po, mga minamahal ko, ako na po ang magbasa dito po sa Jude chapter 1 verse 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Ikabubuhay na walang hanggan. Ito po yung tunay na buhay. Hindi po dito sa mundong ito. We are just temporary in this world, mga minamahal ko. Mga bisita lang tayo rito.
Ang buhay mo ay ipinahiram lamang ng ating mahal na Panginoon at ang nais niya doon kababalik sa tunay na buhay, sa piling ng ating dakilang Diyos, sa ikabubuhay ng walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal, makontento tayo. Huwag na tayong mag-isip, mga minamahal ko, na bakit kulang. Ang mahalaga, anuman ang kinalalagyan mo, mga minamahal ko, pantay-pantay naman tumingin ang Diyos eh. Hindi niya tinitingnan kung ikaw ay sikat, kung ikaw ay mayaman, pinakamaganda. Anuman ang kinalalagyan mo, mahirap ka man, kung ikaw ay nagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon, totoo po, lahat tayo ay iniibig ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. From the book of Hebrews chapter 13 verse 5, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Let your conversation be without covetousness. Huwag ka nang tumingin sa mga bagay, wala akong pera. Ayokong dumalo. Malayo. Maraming reklamo. Ba't hindi natin isipin yung mga buhay na patotoo ng mga naunang mananampalataya, lalo na sa mga probinsya, naglalakad sila ng ilang kilometro, darating sila halos 4 na oras. Totoo, grabing kagalakan nila, nagpupuri sa Diyos. Mga minamahal ngayon, lahat na ng sasakyan, lahat na ng, wala na tayong mairereklamo, mga minamahal ko. May mga kapatiran na talagang by faith, nakikiusap sa mga driver. Ako po'y dadalo sa aming banal na gawain, ngunit napakahalaga po kasi. Ano sasabihin ng driver? Diyan ka na lang, huwag ka na mag-alala. Pagbaba pa, mga minamahal ko, binibigyan pa nga ng pera. Ito, baka wala kang pamerienda, isama mo na. Ganoon ang pananampalataya, mga minamahal ko. Hindi tayo tumitingin sa mga bagay dito sa mundong ito. Huwag kang titingin sa kapwa mo, huwag kang titingin sa kahirapan sa mundo, sa mga kaganapan na gaganap, talagang mahihintatakutan ka eh. Sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kang matakot, ako'y sumasayo. Hindi kita pababayaan. Siya pa rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan, ay hindi kita pababayaan. Mga minamahal ko, hindi yung material na bagay ang ating hinahangad sa mundong ito. Anhin mo yung kayamanan, sagana ka, ngunit nagpapabaya ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Makita mo ang ating minamahal na mga kapatiran, kahit walang-wala, minsan force fasting pa yan eh. Pero makita mo, kung magpuri sa Diyos, kung magpasalamat sa Diyos, ganun na lang ang kanilang ipinapakitang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Baliwala naman pala lahat ng bagay sa mundo eh. Maging ang ating sarili. Ngunit ang pinakamahalaga, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At hindi naman talaga siya nagpapabaya. Marami na ang mga pagsubok na dinadanas. Ang ating dearly beloved parents in the Lord, talagang talagang kasalukuyang on trials, talagang patuloy, halos walang makain ang pamilya, ngunit hindi nila pinabayaan ang patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan dahil totoo po na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkos sa salita ng Diyos. Wala silang mga gamit, walang mga gamit sa bahay, appliances. Pero yung mga nag-uusisa sa kanila, sinisilip ang bahay nila. Pagbalik, sasabihin, buti pa kayo, ang dami niyong gamit sa bahay. Mga minamahal, nilalagyan ng mahal na Panginoon upang hindi mag-question yung mga tao kung bakit inibig nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Obedience. Ito ang tumatak sa puso't isipan ng bawat isa.
ipinangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Romans chapter 16 verse 19, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Roma Kapitulo 16, ang bersikulo po ay 19. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kahit nagagalak ako tungkol sa inyo, dalapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. Amen. Praise the Lord. Natanyag sa buong mundo. Datalipaw Sulopes Mission Anniversary. Ngayon ito'y laging sineselebrate natin dahil mahalaga po ito. Yung Peace Mission na yan, mga minamahal ko, worth of thousands of crusades. Sa buong mundo yan natanyag. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, datapot ibig ko ang kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan po ang layunin kung bakit tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang naging lubos na pag-ibig ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, mga minamahal ko. Upang tayo po ay maging marunong sa kabutihan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung pagsunod natin, kahit sa man venue tayo dalhin, wala nang magrereklamo, wala magku-question. Minsan nga may narinig ako, bakit malayo? Kapatid, mas malayo ang langit, pero mas malapit naman ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naalala ko yung sinabi ng ating dearly beloved pastor, yung gawain nga sa bahay mo o doon mismo sa likuran ng bahay mo, wala ka naman sa katotohanan, baliwala, walang kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinasanay tayo ng ating mahal na Panginoon, gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig niya ay para sa lahat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kayo, ano po ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon? Tayo, pag nanalangin, talagang humihingi tayo. We are always praying dahil meron tayong nais na ibigay mula sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, pag pinagpala ka na, ang Diyos naman ang hinihingi niya. Ano ang hinihingi niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko? From the book of Micah, chapter 6, verse 8. Amen. Dito po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 6, versikulo 8. Kanyang ipinakilala sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti, kung anong hinihingi ng Panginoon sa inyo. Kundi gumawa ka na may kaganapan, at ibigin mo ang kawaan, at lumakad ka na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Lahat na ng kabutihan, ibinigay na ng Diyos sa atin Kaya pag tayo umawit God is good. Ang kabutihan ng Diyos. Kaya umiiyak ka, lumuluha ka, hindi na yung kapanglawan dati. Yung kabutihan ng Diyos ang laging sumasayo at nararamdaman mo ang kanyang presensya at tinutugon niya ang lahat ng ating panalangin. Lahat na ng mga himala, nakita na natin, naranasan na natin, mga minamahal ko, wala ka nang hahanapin pa. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, anak, nananalangin ka lagi, humihingi ka sa akin, binibigay ko naman Ako naman ang hihingi sa iyo. Ang sabi po, ano ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon? Yamang ipinakilala niya na tayo'y tunay na mga anak niya. Ang sabi po, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan. Ibigin mo ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kasama ng ating Diyos. Pag napahiwalay na tayo sa ating mahal na Panginoon, it is a fearful thing
to fall into the hands of the living God. Kaya mga minamahal, laging inihabilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, huwag absent. Mga minamahal ko, sa work nyo, pag absenteeism, ma-terminate ka dyan. Pag sa school, absenteeism, hindi ka makakapasa. Pero dito, lagi tayong present upang patuloy natin ipabot sa Diyos ang taus-pusong pagpapasalamat dahil pinagpala tayo't kinahabagan ng ating mahal na Panginoon na ating narinig sa ating awitin na ang dulot ng mundong ito hindi ayon sa ating mahal na Panginoon. Ang ayon sa mahal na Panginoon, manatili kang narito, tapat na naglilingkod, iniibig mo ang kaligtasan mo at kaligtasan ng bawat isa, higit sa lahat, yung kaligtasan na ino-offer ng ating mahal na Panginoon. Dito nakatuon, nakapokus ang ating sarili. Sa simpleng salita, just look unto Jesus. Sabi nga po ang ating dearly beloved parents in the Lord, patuloy na pinapaalala, salvation is the greatest matter of importance. Ano man ang kaganapan, huwag ka matakot dahil may kaligtasan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Pangalagaan mo yan, i-maintain mo yan, makasiguro ka na sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, huwag kang maiiwan dahil malagim na bagay ang maiwan ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun natin bigyan ng kahalaga. At ang pangako ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, at ang iniantay na lang natin, yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Lahat ay iiwanan natin. Pero ikaw, hindi ka dapat maiwan. From the book of Titus, chapter 2, verse 13, atin pong basahin. Dito po sa Tito 2:13, ganito po ang pagkasulat. Naintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat nag-aantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Siguradihin niyo po yan, isa puso niyo. Pag si Barbing nag-aantay, talagang inaantay mo, babalik at babalik ang ating mahal na Panginoon. Alam natin na mga kaganapan, mga minahal, pasama na ang ating panahon. Sunod-sunod, may banta ng mga matitinding gera, may mga virus na kumakalat ngayon, mga minamahal ko, parang paulit-ulit Dahil yun ang programa ni Satanas, to kill and to destroy. Ngunit ang programa ng banal na gawain ito, mga minamahal ko, we're facing for the 50th church anniversary. Magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Ikaw na narito, patuloy na nagpupuri sa Diyos. Ito na lang ang tangi nating kayamanan, yung makasiguro tayo sa buhay na walang hanggan. Iintayin natin yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Nakamit mo ang lahat ng bagay sa mundong ito. For without God, you could do nothing. The best place na inaasahan natin, pagbalik ng ating mahal na Panginoon, obligahin mo yung sarili mo na makasama ka sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ihanda mo ang iyong sarili dahil sa langit na ipinangako niya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are so many mansions. If it were not so, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Habang pinaghahanda po natin ang ating minamahal na mga awit at manunugtog,
Sinasabi po sa unang talata, mga minamahal, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kanyang kagalakan, iniligay sa harapan niya, nagtiis ng krus. Di walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Habang inaanyayan po natin mga bisita, mga baguhan, maging ating live webcast viewers upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. With all my heart, I will love you until the end of my life. I want to walk with you. I want to follow you. Just look unto Jesus in the midst of trials, because I know my Lord is with me. Jesus Always cares for me. He gave me joy in my heart, Willing to give the crown of my life. Yes, amen. Hallelujah. Don't be discouraged. Just come to Jesus, for He is perfect. Just look unto Jesus in the midst of trials, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gave me joy in my heart, willing to give that crown of my life. Hallelujah, hallelujah. to Jesus. In the midst of trials, because I know
unto Jesus in the midst of trials, because I know my Lord is with me. He always cares for me. He gives me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay na Jesus. Hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord! At aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Rodel. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved co-preacher, Joey Mansira. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating beloved live kasi viewers sa mga sandaling ito na nakatunghay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang araw ng kaligtasan ay dapat ngayon, hindi pinagpapabukas. Kaya kahit saan kayo dako naroon sa mga sandaling ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap sa inyong buhay upang kayo ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala. Iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano po ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa banal na kasulatan, ito po sa ikapagbabawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo ng Espiritu Santo, hindi na po kayong gagawa. Kung inyo pong hanapin ang ating dakilang Diyos, paglilingkuran ang mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng ibang wika, yan ay darating sa inyong ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Para sa ating beloved live viewers sa mga sandaling ito, kahit saan man kayo dako naroon, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay, iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot-dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahonan. Dakilang Diyos, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, sa lahat ng aming beloved live webcast viewers sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, batid namin, hindi maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo sila maabot. Habagan mo sila at pagpalain, mahal na Panginoon, pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon sila makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Amin sila makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyo maligayang pagbabalik. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan. At ang buong pagkakataon na yakan na pong pinagkaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved brother, my beloved co-preacher. Mga minamahal, tayo po ay dadako sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano mang ating mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos, ang Diyos po ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Pastor at Evangelista Wildy Estrada Almeida, kami po Diyos ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humingi kami o Diyos ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa ibang kalooban. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin o Diyos at dalangin po namin, mahal na Panginoon, na tugunin mo ang lahat ng pangailangan ng mga anak. May mga problema, lutasin mo, may mga kalamdaman, pagalingin mo, mahal na Panginoon, at patuloy po namin din dalangin o Diyos, ang kalakasan, kalusugan ng mga beloved children, mga mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga kapwa manggagawa, lahat ng aming mga minamahal mga kapatiran, patuloy mo po, mahal na Panginoon, panghawakan ng bawat sa amin, tugunin mo lahat ng mga kahilingan ng mga anak sa mga pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandun yung kalamdaman. Yan po ay ating palayasin sa mga pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung ito yung problema, itaas na lamang po ang dalawang kamay. Hallelujah, tayo po yung manalangin mga minamahal. Upo ang pagpala naming Ama, Diyos na mga mahal na Panginoon, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uwi ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Demons of carnality, pride, being glory, cast out in Jesus' name. Lust of the flesh, lust of the eyes, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, bilang ating pong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos malakas upang yung masamang espiritu na pinalayas po natin, ito po ay hindi na po babalik. Sabay-sabay tayo mga minamahal, sabay lukso. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord.